Lumipas na din ng ilang buwan nang magsimula akong magtrabaho dito kay Sir Timothy. Sa loob ng buwan na iyon, napag-alaman ko na ang unting paghanga sa kanyang muka ay ang nagtulak sa akin upang kulitin siya. Tama, may gusto ako kay Sir at lagi ko din siyang inaasar. Dahilan para mainis at mairita siya sa akin. Sa paglipas ng buwan, kahit naman ganoon ako at laging pinapainit ang ulo niya, hindi pa rin niya ako makuhang palayasin dahil lagot siya sa mama niya. Matagal din kasing naglaba ang mama ko sa kanila kaya pabor sa akin ang mama niya. Kaya malaya-laya din akong inisin siya. Pero sa kabila ng lahat ng pagbibiro ko na iyon, nandoon pa rin ang part na sincere ako na ipakita na gusto ko nga siya. Dahil nga, hindi naman ako umaasa na magugustuhan niya ako kaya mas malakas ang loob ko. At least, alam ko na una pa lang, wala na akong pag-asa, diba? Boss, ka-cute mo talaga. Sabay hinalikan ko pisngi niya. Ngumingisi-ngisi pa ako nang katapos ko iyong gawin sa kanya. Ngunit, nakatanggap na naman ako ng isang nakakamatay na tingin mula sa kanya. Can you stop kissing me? Or else, I will fire you right now. Bulyaw niya. Halos, mapatakip pa ako ng tenga, pero nang matapos niyang gawin iyon, pigil ko naman ang sarili ko na matawa dahil nakakatawa talaga siya maasar. Para kang totoo, sir eh. Lagi mo na nga yang sinasabi, pero hindi mo naman ginagawa. Tumatawang sabi ko. Buong akala ko ay sasagot pa siya, kaya hininto ko ang pagtawa, sabay nakita ko siyang inirapan ako. Sira ulo, mas attitude pa sa akin tong lalaking to ah. Boss, wag kang iirap, mukha kang bakla. Sabi ko nang pabiro, gusto ko lang talaga siyang asarin. What if I am? Seryosong sabi niya, hindi ko pa rin sineryoso ang sinabi niya. Talaga ba, boss? Sabi ko lang habang tumatawa. Can you please stop laughing? I'm irritated with your face. Sabi niya, bago naglakad patungo sa kusina. Akma ko na sana siyang susundan na mapahinto ako dahil sa biglang may tumawag sa akin. Hinugot ko ang aking cellphone sa bulsa ng uniform ko na makita ko kung sino ang tumawag. Agad ko itong isinagot. Ma, bungad ko. Narinig ko din naman siyang sumagot sa kabilang linya. Anak, kumusta ka na dyan? Tanong ni mama. Alam ko nag-aalala din ito sa akin. Okay naman po ako dito ma. Kayo po ba? Kamusta na kayo? Miss na miss ko na po yung bunganga ninyong walang tigil pag nagalit. Nagdadramang pwede na siguro. Akong maging artista nito diba? Patuloy lang ako sa pagdadrama ngunit narinig ko na kay pigil na tumatawa sa mula sa pinto ng kusina. Napatingin ako doon. Si boss pala. Akala ko pa naman pumunta na siya sa kusina. Tinignan ko naman siya na parang nagsasabi ng ano? Ngunit umiling siya pero hindi pa rin umaalis sa kanyang pwesto. Ikaw talagang bata ka, biglang sabi ni mama sa kabilang linya. Dahilan para mapunta doon ang aking atensyon. Joke lang naman po ma. Sige po, mamaya na lang po ulit. Bye-bye ma, I love you. Sabi ko sabay patay ng tawag. Ilang buwan na din kaming hindi nagkikita. Why are you pouting? Nakataas ang kilay na tanong ni boss. Pinagmamasdan niya pa rin pala ako. Ha? Wala lang boss. Ikaw ha, gusto mo na din ano? Kaya mo ako pinagmamasdan no? Aray, aminin. Pag iba ko ng topic, doon na din nag-iba expression ng mukha ko. Don't assume too much. I don't like you, okay? I'm just looking at you because you're so ugly. Natatawang sabi niya. Sabay pasok mismo sa kusina. Agad ko din naman siyang sinundan. Bastusan malala? Hindi ako mapangit, no? Maganda ako, boss. Kahit ano mo pa sa naging manliligaw ko noon. Pagtatanggol ko sa akin, sarili ngunit nagsungit na naman siya na maisabi ko iyon. The hell I care? Sumungit ulit. Kanina tuwang-tuwa lang siyang asarin ako ah. Ano to? Nagme-menopause na din siya katulad ni mama? Hindi pa nga kami nagkakaanak eh. Magme-menopause na agad siya. Shoot! Pero, biro ko yon syempre. Boss, wag kang masungit. Paano kung magme-menopause ka na? Hindi na tayo magkakaanak? Maawa ka naman sa magiging anak mo.
Sigaw ko. Pinapanindigan ko talaga kalokohan ko sa katawan at ayon, kumunot na maputi niyang noo dahil sa kanyang narinig mula sa walang filter na bunganga ko. Maya-maya, narinig ko siyang tumawa ng tumawa hanggang sa napahamak na siya sa kanyang tiyan. Napahawak pala sa kanyang tiyan. Muntikan pa siyang matumba sa kinatatayuan niya. Kung hindi lang dahil sa lamesa na hinahawakan niya siguro, nakalupasay na siya mismo sa sahig habang walang tigil na tumatawa. You're so funny, Ella. But to tell you honestly, I don't have a plan having a baby with you because I'm gay, sabi niya, matapos makabawi sa pagtawa. Huh? Bago pa ako makapag-react, umalis na si boss mismo sa harapan ko. Iniwan akong tulala pero nang makabawi ako, humiyaw pa ako mula sa baba. Boss, talaga ba? Kung ganoon, may ipapakilala ako sa'yo, sabi ko. Siya ay kasalukuyang nakasayaw sa hagdan at napahinto dahil sa pagsigaw ko. Did I say to you, I'm not interested in any girls? Sabi niya, habang nakataas ang kilay. Alam kong nagkukunwari lang siya para mapatigil ako at saka hindi ko siya naamoy, no? Ako pa, malakas radar ko sa ganyan. Hindi naman babae eh. May kaibigan akong lalaki sa tingin ko bagay kayo. Maloko nga lang din, seryoso kong sabi. Nanlaki naman ang mata niya sa narinig bago biglang nagbago ang ekspresyon niya sa isang napakasamang tingin na tila ba gusto akong lamunin. Makikita natin ngayon kung nagpapanggap ka lang o hindi. Shut up! Umaalingaw-ngaw ang sigaw niya sabay nag-walk out. Diba? Sabi ko na nga nagkukunwari lang siya. Kung lalaki talaga, gusto niya, hindi siya magagalit ng ganito. Kung hindi magkakaroon siya ng interes sa sinabi ko, paano ko nga ba nalaman na niloloko niya lang ako? Secret! Kasalukuyan nang nakahiga si Ella sa kama dahil kakatapos lang ng kanyang trabaho. Kahit gusto man niyang magpahinga, hindi niya magawa. Iba ang rules ng bahay ni Timothy. Maluwag din ito sa mga katulong niya bawat araw may sari-sariling gagawin. Once na nagawa na nila ito ng kumpleto, maaari na sila magpahinga. Ang boring naman. Tulungan ko kaya si Manang magluto. Pero baka maabala lang ako. Ano ba yan? Saad ni Ella, kasalukuyang kinakausap ang kanyang sarili. Tatayo na sana ito para mag-isip pa ng gagawin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hudiyat na mayroong tumatawag sa kanya. Agad niya itong sinagot. Nang makita kung sino ang tumatawag, bigla siyang napangiti. Hello, Feli! Napatawag ka! Tanong agad ni Ella nang matapos masagot ang tawag. Ella! Labas naman tayo! Sabi niya. Halata sa kanyang boses ang pagkabagot. Katulad na lang ng nararamdaman kanina ni Ella. Alam mo namang nagtatrabaho ako, Feli, diba? Sabi niya. Kahit pa wala na siyang trabaho, malalagot pa rin siya kay Timothy pag sakaling lalabas ito. Hindi kasi pwede, baka bigla na lang akong sabunutan ng boss ko pag aalis akong mahirap na, diba? Sige na, Ella, pag-ibigyan mo na ako. Libre ko. Gusto lang kitang makasama ulit. Sabi niya. Nagsisimula na itong magpumilit, wala sa sariling napailing si Ella. Ay, sige na nga, magpapaalam ako. Magkita na lang tayo sa mall. Hintayin mo ako doon, ha? Pagpayag ni Ella. Alam niya kung gaano ko spoiler brat si Feli at ayaw naman niya itong sumama ang loob dahil doon. You're the best talaga, Ella. I love you na. See you later. Masigla nitong sabi. Wala naman sa sariling napahagikik si Ella bago pinatay ang tawag. Nag-iisip na ito kung paano magpapaalam kay Timothy. Iniisip niya kung papayagan ba siya o hindi kahit ano pa ang pagpilit niya. Nagpa siya si Ella na hanapin na si Timothy. Nagtungo siya sa kwarto nito, ngunit nang kumatok siya, hindi siya nakatanggap ng kahit anong sagot at nalamang wala nga doon si Timothy. Napagpasyahan niyang tanungin na lang ito kay Manang. Kaya naman naglakad siya patungo sa kitchen kung saan busy ang matanda na maghain ng kakainin. Manang, nasaan po si Sir Timothy? Tanong ni Ella. Bigla na lamang lumingon si Manang sa kanya. Nandoon sa garden, Ella. Sagot niya. Tumango na mabilis si Ella at nagpasalamat bago siya tumakbo. Palabas ng bahay upang puntahan ang garden. Nagbabaka sakali siyang sana ipayagan ni Timothy na lumabas. Hindi din niya maiwasang kabahan.
Na makita niya mismo si Timothy, agad niya itong nilapitan bago kinuha ang atensyon nito. Nakasalukuyang may binabasa sa kanyang iPad habang nakaupo sa isang maliit na parang bahay sa gitna ng garden. Kung ipapaliwanag ang garden, bale, punong-puno ito ng Bermuda grass sa ibaba. Kung ang ibang bahay ay napapalibutan ng bulaklak sa tabi ng gate, ngunit ang kay Blake ay puro bonsai naman ang nakapaligid. Ang nasa gitna noon ay isang maliit na bahay na maihahalin tulad sa kubo. Ngunit ang nagsisilbing kahoy na pader at ang yero ay ginawang salamin, upang habang nasa loob ay makikita pa rin ang nasa labas. "What do you need?" sabi ni Timothy nang makalapit sa kanya si Ella, pero hindi pa rin siya tumitingin kay Ella. Abala pa rin siyang nakatingin sa iPad upang basahin ang documents about business. "Sir, pwede mo magpaalam? Magkikita lang kami ng kaibigan ko sa mall. Huwag ka pong tumanggi, boss. Nakakapangit yun." Sunod-sunod na sinabi ni Ella. Mangha namang tumingin si Timothy sa kanya habang pinapanood ng magsalita. Pero bigla din nagbago ang ekspresyon at tiningnan lang siya na para bang napaka-boring ng tao kausap niya. "So, why you're asking a permission if I don't have the right to stop you?" Sarkastiko nitong saad. Wala namang dahilan, pero tumawa si Ella dahil sa sinabi niya. "Siyempre, Sir Timothy, bilang isang magandang maid, magpapaalam pa rin ako, no? Bye na, sir," agad niyang sabi. Mabilis ang pangyayari, ganoon na din siya kabilis ang pagnakaw ng halik sa binatang. Binalik ang atensyon sa binabasa kanina at mabilis din siyang nakatakbo. "Eliana!" Sigaw ng napakalakas na maaari ng magpabasag ng salamin. Doon lang siya natauhan nang makatakbo na si Ella palabas. Handa na si Ella sa mangyayari bago pa nagpaalam, dala-dala na niya mga gamit upang mabilis na makatakas kung hindi man siya papayagan ni Timothy. Agad namang nakapagtawag ng sasakyan si Ella at mabilis na pumasok doon. Wala din namang alinlangan ng driver at pinaharurot ang sasakyan matapos niyang sabihin kung saan siya pupunta. Tahimik na nakamasid si Ella sa bintana ng taxi, ngunit naramdaman niyang may nagva-vibrate sa kanyang bulsa. Nanlalaro ang kanyang ngiti sa labi sabay pindot ng answer button. "Ella!" Bungad agad ni Timothy sa kanya. Halata doon ang gigil sa bawat pananalita niya. "What? Wala man lang hello?" "Hello, sir." Masigla niyang bati na mas ikinairita pa ng taong nasa kabilang linya. "I'll throw you to the sea when you come back here." Matigas niyang sabi sabay patay ng tawag, ngunit hindi ito naramdaman ni Ella. "Lilitisin na ba ako? Pupugutan na ba ako ng ulo? Huwag naman po." "Boss, ano kasalanan ko? Huwag mo akong katayin." Sigaw bigla ni Ella dahil sa sinabi niya na mukha siyang isip bata. Dahilan upang napatingin sa kanya si Manong driver tapos tumawa ng palihim. Ngunit narinig din naman ito ni Ella. "Ano pong nakakatawa?" Malumanay na tanong niya sa paniniwalang walang nakakatawa sa kanyang sinabi. "Wala po, ma'am," sabi lang ng matanda at nag-focus sa pagdadrive. "Kinakabahan ako. Pag umuwi ako, wag na lang kaya ako bumalik." "Ay, hindi pwede." "Paano kung itapon ako? Wala na talaga ang future naming dalawa." "Kadaya naman, wala naman akong ginagawang masama, bakit itatapon ako?" sabi niya na malakas sa loob ng sasakyan. Manghang-mangha naman na matandang nakikinig, ngunit ayaw niya itong barahin at piniling manahimik na lang habang nagiging OA ang isang babae na nasa sasakyan niya at walang tigil na nagdadrama sa isang walang kwentang dahilan. Sa kabilang banda naman ay nanggagalaiting hinigpitan ni Timothy ang hawak na iPad, nag-iigting ang panga at nagngingit-ngit ng ngipin na pinagsamang gigil at irita. "Try to come back, annoying woman. I will roast you to death." Nakatulalang lumabas ng taxi si Ella. Nang makapagbayad na siya, agad din siyang lumabas. Dumiretso siya sa kung saan nakapwesto si Feli na sinabi ni Feli sa message niya habang nasa taxi pa lang siya. Naglakad siya papasok ng mall, ngunit habang naglalakad, nanliliit ang kanyang tingin sa sarili, nakakasalubong ng mga babaeng may magaganda at mararangyang damit. Kahit hindi niya hilig na magsuot ng ganoon, nagmumukha pa rin siyang kawawa dahil sa kanyang suot.
Nakahinga lang siya ng maayos nang makarating siya mismo doon at nang mahanap niya agad si Feli. "Oh my God, Ella!" Sigaw ng isang morena at may makakapal na kilay, pointed nose at mapula-pulang babae. Nagtataglay din ito ng maikling buhok. "Feli!" Sigaw din niya. Sabay takbo sa pwesto ni Feli. Hindi na nila napansin ang karamihang tao ay nakatingin sa kanila ng napakasama dahil sa bigla nilang pagsigaw. Naging kaibigan niya si Feli ng bata pa lang sila. Noong una, magkaklase lang sila na hindi magkasundo dahil sa masama ang ugali na ipinapakita ni Feli sa kanya. Ngunit dumating ang araw na si Ella ang tumanggol sa kanya sa pangbubuli ng kaklase nila dahil hindi nila nagugustuhan ang ugali ni Feli. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Ella sa bahay nila. Noong una, hindi makapaniwala si Ella dahil sa sinabi nito na kaibigan na daw niya si Ella at doon nagsimula ang lahat. "Ikaw na ba yan, Ella? Hoy, ang daming nagbago sa'yo," sabi niya. Napakunot naman ang noon ni Ella sa sinabi ng kaibigan. "Ha? Meron ba?" Nagtatakang tanong niya dahil kahit saan banda wala siyang maisip kung saan banda siya nagbago. Meron kaya? Mukha kang blooming. Ano meron? May asawa ka na?" Pabirong sabi nito sa kanya. Hindi naman maiwasang mapanghisi si Ella. "Soon pa lang." Joke. "Wala, ano ka ba, Feli? Isang taon lang tayo hindi nagkita kung ano-ano iniisip mo." Saway bigla ni Ella. Pinigilang huwag ipahalata na napangisi siya sa idea ng kaibigan. "Halika na nga. Lumalaki butas ng ilong mo pag naaasar ka eh." Natawa silang pareho bago sila naglakad paalis. Nagsisimulan silang maglibot na dalawa. Ang katotohanang wala naman talagang balak bumili si Ella, ngunit kasama niya ang kaibigan niyang daig pa ang may-ari ng mall kung makagastos, kaya alam niyang wala din siyang magagawa. Total, kakasahod ko lang naman, hindi naman masama na gumastos, diba? Kahit kaunti. Ibibigay ko na lang kay mama ang iba. "Hoy, babaita, bakit ka nakatulala dyan?" Natauhan si Ella sa biglang pagkuha ni Feli sa atensyon niya. "Wala, naalala ko lang boss ko," pagsisinungaling niya. Hanggat maaari, ayaw niyang malaman ng kaibigan na namomroblema siya sa pagsama dahil hindi naman siya mayaman, katulad ng kaibigan. "Maganda yan. Kain muna tayo. Kwentuhan mo tungkol dyan sa sinasabi mo," sabi niya. Wala namang malay si Ella nang bigla siya nitong hinila papunta sa restaurant. Naglakad sila doon habang hila-hila naman ni Feli si Ella. Makalipas ang ilang minuto, nakahanap na din sila ng makakainan. Dumiretso sila para maghanap ng mauupuan. Umorder muna sila bago siya hinarap ni Feli nang may ngisi sa kanyang muka. "So, sino? Yang boss mo na sinasabi mo na yan?" tanong niya. Kinakabahan namang napailing si Ella. "Anak ng pinagtatrabahuhan ni Mama," sabi niya sabay iwas ng tingin. Iniisip kong bakit niya naisip na gawing pangtakip ang boss niya. "Ano nga pangalan? Pabitin ka naman." Excited nitong sabi. Hinihila-hila pa nito ang damit ni Ella na parang bata na naghihintay sa kanyang nanay na bigyan ito ng candy bago titigil. "Timothy Acosta." Nang maibanggit niya iyon, bumalik sa kanya ang banta ng boss niya na nagbigay ng kakaibang lamig sa kanyang kalamnan. So lagi tayong magsasama?" Bigla na lang sabi ni Feli matapos ang isang minuto ng pagkatulala. "Ha? Anong sinasabi mo dyan?" Nagtatakang tanong niya. Boss mo lang naman yung one and only pinsan ko," sabi niya nang nakangiti. Nanlalaki naman ang mata ni Ella nang bigla niya itong marinig. "Totoo? Kasin mo si Crush?" Dahil sa gulat, walang preno niya itong nasabi ng harap-harapan. "Talaga? May gusto ka kay Kuya Timothy?" Ramdam niya ang init, ang magkabilang pisngi ng kadagang sabi ni Feli. Nahihiya din siya sa kanyang sarili dahil naisabi niya mismo iyon. "Oo na. Sa gwapo ba naman ng pinsan mo sinong hindi mai-in love?" Pag-amin niya sa bandang huli. "Bakit hindi mo ligawan?" Natatawang sabi niya. "Liligawan? Nababaliw ka na ba? Babae ako at lalaki siya. Tsaka hindi pwede. Alam mo naman kung gaano kataas ng agwat namin sa isa't isa kaya hindi dapat ang sinasabi mo." Natatawang sabi ni Ella. Napahinto naman si Feli bago tumingin sa cellphone niya. "Tama ka. Kahit gustong-gusto pa kita para kay Kuya Timothy, naalala kong may gusto siyang iba," sabi ni Feli. Nanlalaki naman ang mata ni Ella. "Ano?" sigaw niya. Agad din niyang tinakpan ang bibig ng
magsitingin na ng mga tao sa loob ng restaurant na iyon. Sorry po, sabi ni Ella sa kanilang lahat bago ibinalik ang tingin kay Feli. Ang alam ko, may kasalukuyang nililigawan si Kuya Timothy. Ang pagkakatanda ko, high school classmate niya yun eh. He tried to court her before but he got rejected. But now, that girl gave him a chance when they met. Sabi niya, biglang bumaba ang balikat ni Ella. Hindi man aminin ngunit nakaramdam ito ng disappointment. Hindi sila parehong nagsalita hanggang sa dumating na ang pagkain nila. Napansin ni Feli ang pag-iba ng mood ng kaibigan kaya napabuntong hininga na lang ito. Sabay sandok ng pagkain, sabay inilagay iyon sa plato ni Ella dahilan para mapatingin sa kanya si Ella. Don't be sad. May mga bagay talaga na hindi para sa atin, pero may mga bagay naman na darating. Pagbibigay nito ng courage sa kanya. Hindi mapigilan na papangiti si Ella bago bumalik ng sigla sa katawan. Tama, sigaw na naman niya. Sa pangalawang pagkakataon, tumingin na naman ang customer sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa bago tumawa ng napakahina sa kanilang ginawang eskandalo. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento.